This is the day that the Lord has made, and we will, and we should rejoice and be glad in it. Amen. Noong linggo po ng palaspas, nung nakaraang linggo, tawag din doon ay sa amin ay Domingo de Ramos. Okay, Palm Sunday. Isa po sa palaging naaalala natin tuwing Palm Sunday ay ang ating pagsabuhay ng pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem at ang pagbabasbas po ng mga palaspas. Nakita ko yung ibang design ng palaspas, ang gaganda, lalo na sa Southern Luzon o kaya sa Visayas. So siguro, nakita ko rin yung mga palaspas sa ibang bansa, ordinaryong alaman lang sila. No? Sa atin, ang gaganda, talagang creative ang mga Pilipino. But anyway, yun po ang naalala natin tuwing Palm Sunday. At mayroon pa pong isa na marahil ay mapapansin din natin. Ito ay yung pagbasa ng Ebanghelyo, the Passion of Christ. Siguro naninibago tayo dahil napakahaba po ng readings. Actually, sa print namin is 8 pages ang reading. So napakahaba. Subalit ito po ay ang Ebanghelyo ito, this is the Passion of Christ. Marahil ito rin yung reference ng movie na The Passion of Christ. At mapansin natin, traditionally, okay, sa lumang simbahan, pag binasa po ang Passion of Christ na gospel, ay kasunod po nun ay pananahimik o silence. Actually, walang homily. Nitong Palm Sunday, kahit si Pope Francis, hindi siya nag-homily. Pagkatapos basahin yung Passion of Christ na gospel. Kasi nga, kung pakinggan mo, yun na yun ang mensahe sa linggong iyon. Siguro wala nang pinakamagandang sermon na lalampas pa doon kung ikaw talaga ay nakinig ng readings ng gospel ng Passion of Christ. Subalit, sa kabilang banda, kailangan din po ng sermon. Okay? Dahil ito po ay, ang sermon po siya magdedirect sa focus natin sa meditation, sa tamang direksyon. Okay? Kasi minsan pag hindi rin tama ang ating focus sa ating meditation, baka iba ang pagkakaintindi natin. Parang kwento ng si maliit na Juan, so little Johnny, nung siya ay nag-aaral ng elementary, puro bagsak ang kanyang grado sa public school. So ang ginawa sa kanya ng magulang niya, nilipat siya sa Catholic school. At pagkatapos ng school year, number 1 siya sa klase. So tinanong siya ng kanyang magulang, Juan, bakit dito pala sa Catholic school, magaling ka naman pala. Alam mo, sabi niya, alam mo, Nay, pagpasok ko sa kwarto o sa eskwelahan ito, ang una ko agad nakikita ay yung taong nakapako sa cross. So naisip ko, seryoso ang mga tao dito. Pag hindi ako nag-aral, baka ako rin yung nakapako sa cross. Kaya nangyari sa kanya, nagtodo ako ng pag-aaral. Baka mamaya, sa sunod na taon, ako na yung nakadipa doon sa cross. Ibig sabihin, nakita niya yung yung nakapako, yung si Christ in the cross, no? Pero iba ang kanyang pagkakaintindi. Iba yung kanyang focus. Kaya ang sermon po ay yun yung magdedirect sa atin sa tamang meditation and focus patungkol sa gospel. Okay? At palagi nating naririnig, He died for us sa gospel, di ba? Ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. Ilang beses, paulit-ulit na nating naririnig yan, lalo na pag Holy Week. Subalit, parang nawawala na alam mo tawag, parang hindi na naging shocking sa atin yung mensahe na yun Diba? Parang nawawala na ng halaga. Siguro maganda siyang i-relate para mas maintindihan natin tungkol sa dalawang magkapatid. Na kung saan ito ay kwento ng krimen at pag-ibig.
meron pong dalawang magkapatid, no? Yung kuya, isang mabait, maayos na kuya. Basta maayos siya, mabait, basta straight ang kanyang buhay. At ang kapatid niyang lalaki ay pasaway. Okay, ito yung walang ginawa, palaging pag-uwi sa gabi, lasing, maraming pera, at syempre minsan high. Okay, high pa. So gabi-gabi, tuwing umuwi yung kapatid niya, sinasabi ng kuya, palagi sinisermon sa kanya, magpakabait ka na. Baguhin mo na yung buhay mo kasi walang mangyayari sa iyo. Subalit hindi pinapakinggan ng bunsong kapatid. Isang gabi, bigla na lang umuwi yung bunsong kapatid. Nagmamadali, takot na takot, at ang kanyang damit ay maraming dugo. At syempre, may dala-dala kasing baril yon. At mainit-init pa yung kanyang baril. So pagpasok niya sa bahay, sabi niya, Kuya, nakapatay ako. Natatakot ako. Maya-maya pa lang, andyan na yung mga pulis. Napapaligiran na yung kanilang bahay, no? So alam ng magkapatid, hindi na sila makakatakas. So sabi ng bunso, Kuya, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Dahil siya nga ay nakapatay. So ang ginawa ng kuya, pinagpalit ang kanilang damit. Sinuot ng kuya yung damit na duguan. At yung kanyang damit na malinis, binigay niya sa kapatid niyang bata. No? So ang nangyari nang pumasok ang pulis, ay ang hinuli yung kuya. Dahil nakita, duguan yung damit eh. So ang nangyari, siya ay kinulong, hinatulang, mamatay. Dahil murder ang kasalanan ng kanyang kapatid na maliit. No? So ang nangyayari, ito po ay kwento ng krimen at pag-ibig. Dahil sa ginawa ng nakababatang kapatid, ang kanyang kuya ay namatay dahil sa kanyang kasalanan. So parang ganoon din sa gospel. Sa tingin niyo, ano magiging reaction ng kapatid, yung batang kapatid, dahil na imbis na siya ang magdusa at mamatay sa kanyang kasalanan, yung kanyang kuya yung namatay para sa kanya. Siguro araw-araw na aalala niya ang ginawa ng kanyang kapatid. At yun po ang nagpabago sa kanya, na iniwan niya na yung kanyang masamang gawain. At siguro kung mayroong pamilya, yung kuya niya, ito ay aalagaan niya. Okay, mamahalin niya at aalagaan niya. So ganun din yung ebanghelyo, yung passion ng gospel. Minsan hindi natin na-appreciate ang sinasabing He died for us. Subalit kung naintindihan natin ang simpleng kwentong ito, para tayong nakagbabatang kapatid, na araw-araw dapat na alaala natin ang ginawa ng nakakatandang kapatid, na kung saan dapat siya ang mamatay sa kasalanan, subalit ang kanyang kuya ang namatay sa kanyang kasalanan. Napakasimpleng kwento po, subalit ito po ang mensahe ng Passion of Christ, na dapat makita natin sa araw-araw ang ginawa ng ating Panginoon. Siya na walang kasalanan ay namatay para sa ating mga kasalanan at upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. At yun po ang mensahe ng passion ng Ebanghelyo ng Linggo, at dapat ma-meditate natin sa araw-araw. Maging isa puso nawa natin ang mensaheng He died for us. Amen. Please stand.